Mula ngayon, Nais kong ikaw ay maging isang tagapayo ng kahariang ito. Kung hindi ay ano, ako mismo ang papaslang sa sino mang hindi susunod sa aking nais. Tuluyan na ngang nakipagkita si Tera kay Elmo upang mabigyan ng sagot ang mga tanong sa kanyang isipan, wika ni Tera. Mahalaga para sa akin na makilala kita, at tumango naman si Elmo tatak ng pagsang-ayon, wika pa ni Tera. Lahat ng kabutihan na ginagawa mo para tulungan ang mga taong mahalaga sa akin dito sa distrito namin. Dagdag pa niya, lubos akong nagpapasalamat sa iyo Don Elmo kaya mas gusto kong makilala pa kita. Gusto kong malaman kung saan ka ba nanggaling. Bakit ka patuloy na bumabalik dito sa amin o anong rason, bakit mo kami tinutulungan na wala man lang hinihingging kapalit? Sino ka ba talaga? At napangiti lang si Elmo na walang sagot. Samantala may pagpupulong naman ang mga sangre. Wika ni Alena, tiyak ko na ang pagtatangka ni Hagorn sa Sapiro ay magpapatuloy, ito ay pasimula ng kanyang tangkang pananakop. Dagdag pa ni Alena bukod sa pagpapatibay ng depensa ng ating kaharian at teritoryo. Kinakailangan din natin ng isang pinunong mangunguna sa pagtutugis sa kanila nang sa gayon ay masusubaybayan natin ang bawat kilos nila upang mapigilan ang kanilang mga plano. Sumagot naman si Mira. Tingin ko kailangan ay malaking pangkat Ashti at binubuo ng malalakas na mandirigma mula sa Lireo, Sapiro at Hatoria. Pero paumanhin mahal kong Ashti, hindi ako maaaring sumama sapagkat kailangan ako ng aking ina sa Hatoria. Ngunit maaari kaming magtalaga ng aming ilang malalakas na kawal, tumango si Alena tanda ng pagsang-ayon. Ipapadala din daw ni Lolo Imaw si Mantok at Tokman, wika niya mahusay din daw sa pakikidigma ang dalawang iyon. Wika naman ni Danaya kung gayon Alena. Hayaan mo akong pangunahan ang pangkat na ito at pinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat upang hadlangan ang lahat ng masasamang gawain ni Hagorn. Sagot naman ni Alena. Una palang alam kong tatanggapin mo ito kaya pumapayag ako Danaya. Naway mapagtagumpayan mo ang iyong tungkulin lalo na at nasa kamay mo ang unang depensa ng buong Encantadia. Napangiti ang lahat at sila'y nagtinginan na ang ibig sabihin ay maghanda na. Nabalik ang eksena kay Mitena at mga taga Mini Abe, wika ni Daron nasaan na ang Esperanto mo Mitena? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? Paano mo kaya kami mapapasunod kung wala yon? Sagot naman ni Mitena. Huwag mong hahamunin ang aking kakayahan Daron. At hindi ito ang panahon upang tayo ay magkawatak-watak. Sagot ulit ni Daron, ikinalulungkot ko Mitena, ngunit naibigay ko na ang aking salita, at katapatan sa reyna ng Sapiro, itinutok ni Mitena ang kanyang sandata at sinambit ang mga salitang. Kung gayon ay hindi ka na nga para sa iyong kera. Hinataw ni Daron ng kanyang espada ang sandata ni Mitena, at sila ay naglaban at nagpalitan ng malalakas na hampas. Tumulong din ang isang Mini Abe kay Daron. Nagpatuloy ang labanan ng tatlo, ngunit kitang-kita ang agwat ng kanilang mga lakas. Napaluhod ni Mitena ang dalawa, at muli itinutok niya ang kanyang sandata at sinambit ang mga salitang. Ngayon, muli mo na ba akong kikilalaning kera? O gigilitan kita sa leg, sagot naman ng Mini Abe. Maawa ka mahal na kera muli kitang paglilingkuran, basta wag mo lang akong paslangin. Tanong pa ni Mitena. Daron, mahina pa rin ba ang iyong pagkakakilala sa akin? Tumayo si Daron at sumigaw sa ibang taga Mini Abe. Ano pang hinihintay nyo? Sugudin niyo siya muling tinutok ni Mitena ang kanyang sandata at sinabing tila ikaw na lamang ang gustong kumalaban sa akin. Sumigaw si Mitena, hulihin niyo si Daron at paluhurin siya sa aking harapan. Nagtinginan ang lahat, sumigaw si Daron ng sumpain ka Mitena at sumpain kayong lahat sabay umalis na galit. Tinignan ng masama ni Mitena ang mga Mini Abe at tumayo ang nakalaban niya at nagpaumanhin.
Patawad po mahal na Kera at sumigaw ang lahat sabay-sabay silang nagsabi ng maligayang pagbabalik mahal na Kera. Pinagmasdan ulit ni Mitena ang mga mini-abe at sinabing sa susunod na pagkikita ay kailangang paslangin ang mga taksil at suwail. Sagot naman nila. Malinaw po. Napunta ang eksena sa mundo ng mga tao na kung saan nakita na ni Tera ang tunay na anyo ni Elmo at ito pala ay si Gargan. Tanong ni Gargan ngayon, Tera, nakikilala mo na ba kung sino ako? At ano ang magiging silbi ng iyong nag-isang brilyante laban sa aking mas makapangyarihang brilyante? Sila ay nagpapakiramdaman ng kanilang lakas at nagtititigan ng masama. Si Gargan ay tumatawa lang na parabang minamaliit niya ang kakayahan ni Tera. Wika pa ni Gargan, huwag ka nang lumaban, Tera. Isuko mo na lamang sa akin ang iyong brilyante, pahihirapan mo lang ang iyong sarili. Isuko mo na habang hindi pa ako naiinis sa'yo. Matapang naman na sagot ni Tera. Hindi kailanman iyan mangyayari, at sila ay nagpalitan ng mahika. Nakatawa lang si Gargan kasi kitang-kita na mas malakas ang kanyang mahika kumpara kay Tera na nagsisisigaw na at sobrang nahihirapan. Samantala habang naglalakad-lakad si Gaia upang damahin ang katahimikan. Nakita niya ang pangitain na nangyayaring labanan sa pagitan ni Tera at Gargan, kitang-kita niya rin na nahihirapan ang kanyang mahal na kapatid. Kaya tumakbo ito upang iulat ang nakita niyang pangitain. Wika ni Dea habang naghahanda, matatagalan pa kaya si Tera bago makabalik? Sagot naman ni Pau Pau. Siyempre dapat hindi dahil sabi niya dito raw siya kakain ng hapunan. Nang biglang dumating si Gaia at nagsisisigaw. Nonong Pau Pau. Wika ni Dea, bakit ka nagmamadali, Gaia? Sagot naman ni Gaia. May nangyayari kay Tera. Nakita ko sa aking isipan na meron siyang kaharap na isang makapangyarihang nilalang na nakakatakot ang itsura. Nagkatinginan si Dea at Nonong Pau Pau. Bumalik ang eksena sa labanan ni Tera at Gargan, patuloy pa din silang naglalaban. Hirap pa din si Tera na halos pumaluhod na. Wika ni Gargan, utosan ko ang aking itim na brilyante na kunin ang iyong brilyante. Patuloy ang pagsisigaw ni Tera dahil siya ay lubos na nahihirapan na. Bumalik kila Nonong Pau Pau ang eksena. Wika niya, baka si Gargan ang nakikita ni Gaia sa kanyang isip, maaaring nanganganib si Tera. Wika ni Adamos. Kung gayon ay puntahan na natin siya ngayon din. Wika ni Dea, sumalit na saan siya? Iyo bang nakita, Gaia, kung saan siya naroroon? Sagot ni Gaia, hindi malinaw. Nilabas ni Flamara ang kanyang brilyante. Wika niya. Brilyante ng apoy, damhin ang init ni Tera at dalhin kami sa kanyang kinaroroonan. Nagtaka ang lahat dahil hindi mahanap ng brilyante si Tera. Tanong ni Gaia. Bakit ayaw? Wika naman ni Adamos. Pagsanibin natin ang ating mga kapangyarihan. At dahil doon ay inilabas ng mga sangre ang kanilang mga brilyante. Wika ulit ni Adamos. Aming mga brilyante dinggin ang aming hiling. Sa tulong ng init ng apoy, agos ng tubig, at daloy ng hangin, hanapin si Tera at dalhin kami sa kanya. At biglang naglaho ang mga sagre. Nabalik ulit ang eksena sa labanan. Wika ni Tera. Harahen! Kailangan ko ang tulong mo. At biglang lumitaw si Harahen. Wika nito, hindi mapapasa iyo ang brilyante ng lupa kailanman hari ng kadiliman. Wika naman ni Gargan. Ang sinaunang kambal diwa. Ang brilyante ng lupa. Mabuti pa siguro na hindi ka na lamang lumisan sa Devas. Dahil ngayon sa Balaak ang iyong bagsak. At bigla niyang inatake si Harahen at sila ay naglaban.